Sa mga kumot na ginawang tent, muna nakatira ang ilang lumikas dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Na-isolate din ang ilang barangay dahil sa mga nasirang tulay at kalsada. Live mula sa Clan Sarangani, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano katindi ang pinsalang iniwan ng lindol dyan? Alam mo, Julius, 22 yung sinasabing casualty sa nangyaring ang lindol dito sa Sarangani. At 11 dyan, kumpirmado ng patay, pero 11 pa yung hinahanap. Pero naging problema rito sa Sarangani ngayon, yung mga kalsada at tulay na nasira. Napaiyak na lang ang padre de pamilyang yan sa Clan Sarangani habang tinitingnan ang wala ng buhay na mag-ina niya. Kabilang sila sa mga nasawi sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Matinding pinsala rin ang iniwan ng lindol sa bayan ng Maasim. Humambalang sa kalsada ang naglalakihang bato sa sitio Tampat. Gumuho ang mga bato mula sa mga bundok. Doble kahit ang mga tauhan ng DPWH sa clearing operation para maalis ang mga bato. Nagkabitak-bitak at gumuri ng bahagi ng kalsada sa parehong bayan. Kinordonan na ang nawasak na bahagi at pinag-iingat ang mga dumaraang motorista. Sa bayan ng Malapatan, maraming gusali at bahay ang nawasak. Kanya-kanyang latag ng mga kumot na ginawang tent ang mga bakwit sa gilid ng kalsada sa boundary ng Sarangani at General Santos City. Mainit, walang supply ng tubig at kuryente, kaya sadyang mahirap ang sitwasyon ngayon ng mga bakwit, lalo na ng mga bata at mga senior citizen. Manawagan po ako sa mga sa ating mahal na gobyerno na sana tulungan po kami sa aming sitwasyon ngayon. Sa tala ng PDRMO ng Sarangani, 43 bahay at establishmento ang napinsala. Higit 200 naman ang bahagyang nasira. Pinakanapuruhan ang mga bayan ng Glan at Malapatan. Nasira pa ang tulay na nagdurugtong sa dalawang bayan, kaya mga may na-isolate na barangay. Halos tuluyan ang naputol ang tulay, kaya doble kahit ng DPWH para ayusin ito. Matapos sirain ng lindol yung tulay na Malapatan, ganito na ngayon yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Kinakailangan nilang tumawid dito sa ilog, magbayad ng entrance fee ng 10 piso, 150 pesos para sa motorsiklo na makakatawid sa balsa at 50 pesos para sa bangka. Titiisin daw to ng mga kababayan natin hanggang sa dumating ang araw na mabuo na ang kanilang tulay. Buwis-buhay naman nila sa mga tumatawid sa ilog at may pagkakataon ng muntik tumob ang bangka. Malaking dagok din daw sa mga residente ang dagdag gastusin sa pamasahe. Kung gani nyo, mahal pa, daghan kay dako kay mo bayran. Tapos pag abot dito, wapay tubig, Diyos ko Ginoo. Wala naman naitanang tuluyang gumuhong gusali sa Sarangani, pero naapektuhan ang mga government building at eskwelahan. Ongoing assessment, validation sa mga lugar na most affected itong earthquake. Kasi may mga provincial roads, national roads yung damage, even bridges na nag-collapse. Nasa 9,000 rin ang lumikas sa mga temporary shelter at mga tolda ng mga LGU kahapon. Pero higit kalahati sa kanila ang umuwi rin kalaunan matapos bawiin ng PBOX ang tsunami warning. Julius, nandito ako ngayon sa may Malapatan. Ito yung bridge na naputol nga matapos ngayon malakas na lindol dito sa Sarangani. Napakita ko lamang sa yung lugar. Etong lugar na to ay nag-uugnay sa Glan, sa bayan ng Glan. At yung bayan ng Glan ay na-isolate sila at karamihan ng mga kabayan natin, makita nyo sa lugar, naghihintay silang mga tawid. Yung iba dumiskarte kanina, tumawid sa tulay. Tumawid sila sa tulay. Nagbayad ng 150 mga motor, 50 pesos sa mga tao, pero may entrance fee pa na 10 piso. Pahirap pa yung sitwasyon ng mga kababayan natin dahil makita ninyo itong lugar na to, may mga tumatawid pa dyan. Madilim na yan. At makita ninyo, senyas na lamang ng mga ilaw ng mga bangka ang makikita natin. Pero baka may magpumilit pang tumawid dyan at medyo bumaba na yung katig. Hindi na siya low tide, pero kanina low tide yan, high tide yan. Kaya medyo pahirapan ngayon naging sitwasyon. Ang isa pa sa nakita natin problema rito, walang kuryente, walang tubig at wala rin yung wifi. Kaya yung komunikasyon ng mga kababayan natin sa dalawang bayan dito sa Glan ay kulang. Ibig sabihin, kakamustahan sila, kailangan nilang tumawid dito at dumiskarte, especially kung bibili sila ng pagkain. At ngayon nakita nga natin dito sa lugar na to, may mga na-standby nga na ambulansya kasi yung may mga sakit, kailangan na lang itawid dito. At makita naman ninyo yung tatawiran. Mano-mano yan. Ayan.
Tinabunan na yan at ginamitan ng bulldozer kanina at susubukan ng DPWH na makompleto ito para makatawid na yung mga na-isolate nating mga kababayan sa dalawang bayan dito sa Sarangani. Balik sa iyo, Julius. Gary, linawin lang natin yung binabanggit mo kanina na entrance fee. Para saan yun at saan nakapwesto yung mga naniningil ng tinatawag ng entrance fee na to? Alam mo, Julius, kasi yung lugar, private na lupa yan eh. Para tumawid ka dito sa tulay na to, dadaan ka sa mga kabahayan. At syempre may mga katig doon na mababalang na pwedeng daanan ng mga tao at motorsiklo. Ngayon, sasakay sila ng balsa. At syempre may entrance fee. Syempre gumagamit ka ng lupa at walang hanap buhay kasi yung mga tao ngayon dito. Kaya didiskarte na lang sila para magkapera, para may panggastos. Syempre ganun yung sitwasyon nila ngayon dito eh. At yung mga kababayan natin gagamit naman ng balsa. Yung mga drum na nirolyo-rolyo ay sinasakay yung mga motor doon. 150, minsan 4, 5 sinasakay nila. Sobrang diskarte talaga no, yung ginagawa ng mga babae natin ngayon. Pero dito, sinubukan naman ng mga tauhan ng DPWH na kahit paano ibsan yung hirap na nararanasan ng mga babae natin. Kasi syempre, kung wala kang pera, hindi ka makatawid. Kaya iba, pinapayagan nilang tumawid. Tinutulungan nilang makatawid kanina. Pero hindi palagi. Pinagpapahinga nila dahil ginagawa pa itong tulay na to. At minsan yumayanig nga ito, lalo na kapag umakyat at dumadaan na yung bulldozer dito. Julius. Yan, nakikita nga natin yung mga eksena ng pagtawid ng ating mga kababayan. May mga nagbabalsa at may mga naglalakad lang. Ano sa tingin mo yung nagiging problema nila? Ano ba yung supply na nahihirapan silang kunin doon sa magkabilang areas ng lugar na yan? Kasi itong area na to, Malapatan and Glan, ay isa talaga yung main road na daanan ng dalawang bayan dito sa Sarangani. Pagkain syempre at inumin. Wala kasing supply ng tubig at syempre yung bilihan din ng pagkain para makatawid dun sa magkabilang bayan. Ito lang kasi yung nagsisilbing tulay nila. At kaya naging problema ito, naging isolated yung lugar ng Glan. Ito yung pinakalugar na to, papuntang poblasyon. Dahil nga ito lang yung kalsadang nag-uugnay sa kanila, papunta naman dito sa Malapatan para makarating sila ng Jensan. Kaya ang karamihan sa mga kababayan natin, maghihintay at magtitiis. Pero kawawa yung mga bata, may sakit. Kaya yung iba, lalo na yung may mga schedule sa mga doktor, kanina nakita natin binitbit para lang maisakay sa mga ambulansya na nag-aabang na rito para naman matulungan yung mga kababayan natin. Julius. Gary, so ngayon, gaano karaming pamilya yung affected doon sa mas apektadong barangay? At ano na yung mga paunang na ibibigay na tulong ng local government sa kanila? Alam mo, Cheryl, sa ngayon, mga 200 families yung initial na sinasabi na na-isolate dito. Pero yung tulong, wala pa tayo nakikita dumarating na tulong. Pero DPWH pa lamang yung napapansin natin na nag-aasikaso nitong lugar na ito para nga ma-clear na siya. At nakita ninyo sa likuran ko, tumatawid na yung mga tao, mga dalang galon ng tubig para naman makakuha sila ng tubig. Talagang pahirapan kasi, Cheryl, walang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Yun yung sitwasyon ng mga babae natin. Kaya naghihintay rin sila ng tulong galing sa kanilang mga LGU. Cheryl. Pwede nating makausap yung mga ilang residente dyan na talagang tumatawid at may apela din sila sa national government at sa mga kababayan natin na may kakayanan na tumulong. Oo, kanina kausap natin yung governor nitong Sarangani, no? Sabi niya gagawan naman daw nila ng paraan para magpadala nga ng ayuda dito sa mga kababayan nating na-trap dito sa area ng Glan, At yung mga kababayan din naman nating na nahihirapan dito sa ngayon. Nakita niyo, marami sila rito. Dahil madilim at nahihirapan na nga sila sa buhay nila ngayon, ay gusto rin tulungan. Nananawagan nga sila kahit paano magkaroon ng pagkakataon na makapag-charge sila ng mga cellphone nila. Magkaroon ng signal para yung communication, bukod sa nagugutom sila, nakakausap nila yung mga mahal nila sa buhay para makahingi rin sila ng saklolo at maalis yung pangamba nila. Dahil bukod sa gutom ka na at kailangan mo pa hindi mo nakakausap yung mahal mo sa buhay, magulo yun. Kaya, Cheryl, sa mga kababayan natin na handang tumulong, ipadaan na lang natin sa provincial office ng Sarangani ang pagbibigay ng tulong nila, doon natin idaan. At ngayong gabi, bago tayo matulog, isama natin sila sa ating mga panalangin. Gary, kausapin natin yung ilang mga kababayan natin dyan. Baka may gusto silang iapila na manggagaling sa kanila mismo. Baka may malapitan ka. Dami nila dyan, no? Go ahead. Kuha tayo ng isa. Sir, kamusta po kayo dito? Kamusta po kayo? Live po kayo sa TV5 with Cheryl. Yes po. Ano po mga pangangailangan ng kababayan natin, sir?
Ay, bali, ano po, wala po akong idea kasi hindi po ako taga dito. Mas mabuti po interviewin nila po net yung taga dito. Sige, tayo tama taga rito. Sige, okay, kuya. Ano po ang mga pangunahing pangangailangan niyo, sir? Pangalan mo, sir? Junjun Unding po. Ano po ang unang pangangailangan na kailangan niyo, sir? Sa amin po dito, ako is galing po ako ng Sarangani sa Provincial Engineering Office po. Since gusto ko rin po makamonitor po sa Glan area, since area ko po ang Anong pangangailangan din, sir? siguro po yung kuryente natin at saka tubig, yung pangunahing pangangailangan. Then yung mga goods para din po sa mga tao po dito na medyo delay po sila sa distributions of foods. Sige, sir, manawagan po kayo. Nais ko pong gusto ko po ipanawagan po sa kung sino man ang gustong tumulong po dito sa area na ito, boundary Malapatan and Glan, which is medyo bitin po sila sa kuryente, tubig at saka sa pagkain dahil po sa nasira pong tulay. So hindi po tayo makadali-dali na makakuha kung gusto natin na ma-provide yung needs natin po. Maraming salamat po, sir. Tsaka yan, Cheryl, kuha tayo na isang residente na mahirapang ano. Ate, ay kuya, ate, kamusta po kayo? Ma'am, kamusta po ang pagtawid? Hindi ma'am, live po kayo sa TV5. Kamusta po ang sitwasyon natin? Actually, so, nag-struggle talaga kami sa travel. No? From Glan talaga kami. So, ilang sakay pa kami nakarating kami dito. So, yun lang po. Thank you. Okay. So, yun, medyo nahiya yung mga kababayan natin. Mga pagod na iba rito naglakad eh. Yung kailangan ng tricycle dito, papunta rito sa kabila is 600 pesos. Kaya kawawa talaga. Kung wala kang budget dito, kawawa rin talaga yung mga kababayan natin. Cheryl. Gary, pwede ba natin masilip yung, yung malalim na bahagi niyan, ng tulay na yan? Yun doon sa mga tinatawiran, pwede ka bang Pakita ko sa'yo, Julius. maglakad ng konti dyan para magkaroon ng idea yung ating mga viewers kung gaano kalalim to? Actually, nalagyan na siya ng tabon, nalagyan na siya ng tabon. Pero kung tutusin, ganito siya kalalim. Oo. Parang mga 20 feet din yung lalim niya. At ngayon, maghapon silang tinabunan na ng lupa. Kaya nagkaroon ng access yung mga kababayan natin na tumawid na yan. Kasi yung mga yan, hindi makatawid mula kanina dahil wala nga silang pambayad. No? Yung entrance fees, 50 pesos sa bangka, 150 pesos sa motorsiklo. Kaya medyo kawawa rin yung mga kababayan natin. Sige, mag-iingat kayo Julius. dyan, Gary. Hopefully, dumating ang mga tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.